building, okay, meron na rin source ng apoy. May apoy na. I-build nyo lang siya into something useful para sa inyo. Something useful for cooking, for signaling, for warmth, okay, and for romantic reasons. Doon para kung ano man. Okay? So, ganun siya. Okay? Ano po? Okay? So, ito yung dun po papasok. Sa fire making naman, is gagawin nyo totally from scratch. As in kayo yung magpapa-apoy. Okay? When you build a fire, may apoy na, i-build nyo into something useful, yung existing na apoy. Okay? Okay? So, ito lahat kasi to, liliyab to eh. Kaya lang, isipin nyo gano'ng karaming posporo, o lighter, o pandingas ang kailangan nyo para lumiyab siya. Pag ganyan. Dahil sa hirap umupoy, dahil siya ay clustered. Siya ay nasakal. Hindi nag-free flow yung hangin. So, doon papasok yung fire lay. So, yung fire lay, ginagawa lang naman natin para siya maging efficient at maging effective yung inyong system. So, meaning to say, kung kayo ay meron 10 pirasong kung kayo ay merong 10 pirasong palito ng posporo, meaning to say, baka mga 10 beses kayo makapagpapoy. Okay? Hindi yung isang one hit lang ubos yung inyong karton. So sa fire lay, ito yung pinaka basic nating inaano, no? Okay, anyway. So, gagawa kayo ng triangle. Diba mga engineer? Ayon kasi dahil sa siyensa, ito daw isa sa pinakamatibay na structure sa lahat. Okay? Pero, ang nakakatawa dito, kahit anong gawin mo dyan, pag nilagay mo huling stick, magkakarambol lahat yan. Nawala kayo. Oh, pusta? Sige po pusta. Gawa muna kayo ng base. Okay? So ito yung fire lay, ganyan yung konsepto niya. Ginagawa niyo siya sa mga materyales. Ang una yung inuuna ay inyong tinder. So itong tinder, ito yung mga bagay, kagaya ng mga fibrous na bagay. Mamaya papakita ko sa inyo yan. Okay? Na pinakamabilis umapoy. Mabilis siya nagka-catch ng fire. Pangluto ng pinsa ng mga dinosaur na yan. Okay? So, pero ang problema, hindi niya kayang sustain yun. So, kailangan ng transference. So, ita-transfer niyo siya from maliliit na stick sa gaya nito, itong aking linilayout dito, okay? Hanggang siya po ay mapunta sa mas malaking stick na kagaya nito. Okay? So, ito po yung inyong tinder, ito po yung kindling, ito po yung main fuel body. So, tatlo siya. So ito, nagdidepende itong main fuel body nyo kung saan yung purpose ng fire nyo. So kung cooking, yan okay na yung mga ganyan sukat. Cooking ng dinosaur, dapat ganyan kataba, yung mga kahoy na ganyan. Okay? For signaling naman, tinatangkaran nyo siya. Okay? So kung anong itsura nito mamaya, i-amplify lang natin. Okay? And then yung signaling, kaya siya nagkaka-white smoke, okay, is pinapatungan nyo siya something ng basa. Basang dahon, okay? Basang t-shirt, kung ang sakripisyo nyo, para lang makita kayo sa malayo. Kasi nga signal purposes, di ba? Well, siyempre, kung for romantic reasons, depende sa inyo kung gaano kayo karami, kung gaano nyo gusto lagablab yung apoy. Okay? So, depende yun kung ano yung pinaka-end part nyo sa sukat nito. Okay? So, basically, ganito siya, no? So, ito yung, gamit tayo ng pointer. So, kunwari, ito yung hangin. Ito yung direction ng hangin. Dito siya nang gagaling. Okay? So, gagawin nyo, magsasadya kayo na mag-iiwan ng bukas na parte, medyo offset sa kanya. Para hindi tuloy ang ma-blow out na happy birthday yung inyong apoy. Okay? So basically, itong ginagawa natin, ito po yung TP fire lay. TP, hence the name po dun sa bahay ng mga American Indian, Redskins. Okay? TP siya. Yan. So ideally, ganyan siya. Tapos, for reference lang, para malaman nyo kung gaano siya kasinsin, parang pag tinignan nyo yung daliri nyo, pag nakaganyan, enough na lulusot yung hangin, at enough din na aabot yung apoy sa isa't isa. Kasi kailangan nila magdingas lahat. Okay? So ito yung butas, dyan i-feed yung apoy mamaya. Okay? So, after nito, ito inyo po mga kindling materials. Ay nag-uumpisa po sa, ito po kasi para mga stick ng barbecue, ang fishball, mga ganon. Palito na posporo, yung taba. Okay? And then hanggang sa size ng mga pencil, size ng mga dental pen. Okay? Yan po yung mga next na material nyo. So, and then pag sinet, ito pala ito. Dito pala siya, sorry. At yan ibang pantulo. Yan. So ito po yung next sa setup nyo. So gagawa kayo ng isa pang version nito na dito. Okay? Ganon din siya kasinsin, paikot. Okay? So ito na po, bakit po siya may gap na ganyan? Dahil po sa applied science nito, ang pinaka-effective na apoy ay yung dila niya, yung dilaw. Ang pinaka-mainit
ay yung asul. Pero dahil sobrang init na, ito ay mauuling lang at hindi mag-aapoy. E apoy ang kailangan natin. Tama? So may gap po siya na ganyan. Okay? So again. Yan. So dito ka na lang pupunuin ha, para mas makita nyo ha. Total kami lang naman nandito sa likod eh. At mga 1940s pa namin ginagawa ito. Kaya kung pansin nyo yung mga kahoy na medyo antique na, no? Pamula nun, hindi po namin sinisindihan itong mga apoy na to. Okay? Kasi for environmental reasons, diba? Kasi mga kahoy natin, nangingibang bayan Sa lang dapat yun si Bailey. Oo. So, ganyan siya. Okay? Kung mas malalagay niyo yung mga mas payat sa loob, mas unahin yon kasi mas madali siyang apoy. Tama? Okay? Yan. Kung isa pong version yan. Ito ng mga to, pag minsan medyo alanganin kayo kung basa o hindi, para makuha niyo yung basa, yun to yung parte, medyo ika-Captain Caveman nyo. So ba, nasa survival means kayo, wala kayong itak, hindi nyo kasama si Yaya to do it for you. Eh, you get a piece of rock. Eh, then you found it. Biyak-biyakin nyo. Captain Caveman ba? Okay? Para makuha niyo yung loob. So yun yung face dito para di mabili umapoy. Swerte kasi tayo dito sa tropical country, maraming ganito. Ang problema, lahat naman ito laging basa. Diba? So pag kukuha kayo nito, hindi nyo kinukuha sa ground. Kinukuha nyo yung mga nakasampay sa mga puno. O kung may nakalaglag man na branch, yung mga nakaangat. Ingat lang kayo kasi something nandoon. Ahas, insekto, kung ano man, something na may allergy kayo. So ingat lang. Okay? Good? Yan. So gets na to? So ang pinaka last niya ay yung pangatlo po niya yung ganyan. Good? Kaya na po i-visualize? Tatlong layer. So lahat isang pinto. Okay? Kasi dun sa pinto na yun, makiabot nga ng fiber. Hindi, huwag hindi. Sige, akin na na. Yung isa pa please. So, hindi. Ito ng fiber lang dyan. So, ang ano kasi niyan, bago nyo sa amin, meron kayo sa loob na ito po yung pinaka ano po na tinder, ito po yung mga fibrous na material, sinasabi ko. So, it's either has na ganyan o yung mga tuyong bark, ipapound nyo rin siya. Tikin nyo, magiging ganun siya. Pag sobrang laki ng mga bark na po, ipound nyo na ipound, nagiging powder rin yun. Okay? Sino clothing tech dito? Eh, mga sinaunang panahon, ganyan ito ginagamit nila mga pangano eh. Gamit-gamit. Okay? Hanggang ngayon naman eh, lahat naman ito fiber, di ba? No person lang. So anyway, ganito siya. So meron sa loob nito, okay, pre-fed na siya. Nakaganyan po. Wakan po. Kita niyo ba, may spacing, di ba? So dyan sa space na yan, kung meron po na ito ay nasa loob, ano? Okay? Meron kayong posporo, panindig, kung ano, maapoy na bagay, shoot mo siya yung ganyan. Okay, kasi heat rises up, di ba? So yung dulo na apoy, kakapit siya. Always gagawin niyo po with Tinder Lab and Care. Okay? So, again, kung nakalimutan ko pala banggitin, which is nakalimutan ko nga, lagi kayo nag-clear ng isang lugar, may firing kayo a fire circle. Para kung ano man inanimate na object na hindi gagapang, hindi apoy, hindi liliyab yung paligid nyo. Okay? Mga magalit si Yaya sa inyo nun. Okay? So, dun sa fire circle, ilan pong sides ba meron yung circle? Wala. Inside and outside. Okay. So ano, kompleto na ba tayo para mapaapoy ito? Ano pa tingin yung kulang natin? Ha? Ha? Meron pa. Kailangan nating manalig mga kapatid. Ito kaya apoy? Ha? Apoy ba apoy? Yes. Ha? Meron pa tayo. Mawawak tayo. Kailangan natin ng powers dito. Good? Okay? Ito pala po pandaya ko to ha. Sige, medyo panilala muna. Which is ginagamit din. Sino pamilya sila sa probinsya? Nagpapaapoy? Gamit mo? Yep. Kagita joke. Yan. So, apoy isa. Yan po. Very good, di ba? Kung sakali po isang mamatay, mamatay ka naman. Wala na. Yan. Oh, anyway, basta kung sa'yo mamatay, yun po yung silbi ito pang. Para kung mapansin niya, mas lalakas siya. Ganun din sa kahoy. Ipipan nyo. Okay?
Good. Amen, amen. Amen, amen, amen. Okay. So ito ngayon, yan yung nag-build kayo ng fire. So kung sakali, yan, minsan baga na ganyan, pwede nyo i-feed yan dun sa source, sa build nyo. Hipipan nyo lang tutuloy. Okay? Ngayon, kung sakaling nagawa nyo na yan, nakalimutan nyo gumawa nito, okay lang yan. So, ang sista lang is, parang sabi natin kanina, pagpatong ng crisscross, umpisahan nyo lang sa malilit na kahoy. Pag nagbibuild na siya, palagay lang ng pakapal ng pakapal. Okay? Good? Okay? Questions? O ngayon, so ganito, after nyo gumamit ng apoy, anong next natin gagawin? Papatayin natin. So, it's either na, syempre sayang naman kung kayo nga ay naligaw na sa tubig at gagamitin nyo pa yung tubig ni Yaya, kawawa naman si Yaya. So better jinglean nyo. Pwede kayo magwiwi. Tikit na lang kayo para hindi nyo makita kung sino si jingle. Or kung wala nang pan-jingle, pwede nyo siya po, yung mismong lupa na kanyang pinag-aanuhan nyo po, umukalin nyo at siya nyo po ay mimix nyo siya. Si-smear in nyo siyang ganon. Okay? Smear in nyo siya. Ngayon, para masigurado po, after nyo po ismearin, smolder nyo. Pag hawak nyo, pag kayo napaso, may baga pa. Tama? Tama? Pag napaso, tama. Pag di na kayo napaso, wala nang baga. Tama? Tama. Amen? Amen! Questions? Question. Bago po tayo bumalik dito. Okay na po? Here naman po. Basta in any fire lay, ang konsepto niya ay, kailangan niya, kuya, ay huminga. Oxygen. Binanggit nyo, ha? Pag siya po ay nakasakal, kahit anong fire lay na forma, basta yan ay sakal, wala pong mangyayari. Okay, and then again, for efficiency and effectiveness niya, laging imagine lang kung kayo may 10